ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagnindig ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at ang kanyang sinabi, "Tawagin niyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nakakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong pong ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Kung naintindihan po natin at narinig po natin ng maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, lalong-lalo na po ang Ebanghelyo, tunay na ipinapaalala po sa atin na ang Diyos ay tunay na sumasa atin at kapiling natin. Uulitin ko po, ang mensahe po sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na po ang ating Ebanghelyo, ay nagpapatungkol na ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na sumasa atin at tunay na buhay sa ating puso. Mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, at tayo bilang mga Pilipino, tunay nating pinahalagahan ang araw ng linggo. Tama po ba? Ang araw ng linggo ay nilalaan natin upang tayo ay makapagdasal, upang tayo ay makapagsimba. Pero aminin po natin o hindi, maraming pagkakataon na ang tingin natin kapag tayo ay dumadalo ng misa, ay isa na lamang obligasyon na dapat nating gampanan. Kasi kapag hindi tayo nagsimba sa araw ng linggo, magkakasala tayo. Tila parang isang obligasyon upang hindi magkasala, magsimba na lang. Pumunta na lang sa simbahan. Kaya nga minsan may mga kakilala tayo, may mga kaibigan tayo, hindi man sila makapagsimba ng araw ng linggo, ano ang sasabihin nila? Makadaan na nga lang sa simbahan.
makadaan na nga lamang at makapagdasal man ng kahit kaunti. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na ang akala natin tayo ang dumaraan sa simbahan. Maraming pagkakataon sa buhay natin na ang akala natin tayo ang dumaraan kay Jesus. Tayo ang bumibisita sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi natin napagtatanto na sa napakaraming pagkakataon sa buhay natin, ang Diyos pala ang dumaraan. Si Jesus pala ang dumadaan sa ating buhay at puso. Bakit ko nasasabi ang mga bagay na ito? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ito po ay kwento ni Bartimeo. Si Jesus mula sa Jericho ay papunta sa Jerusalem. At dito ho si Jesus marahil dumaraan lamang sa isang kalsada. Dumaraan lamang sa isang bayan. Ito'y pangkaraniwang araw. At nung nalaman ni Bartimeo yung daraan ng Panginoon, ano ang kanyang isinigaw? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. May mga taong pumipigil kay Bartimeo, pero lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At alam natin ang kwento, sa dulo nito, si Bartimeo muling nakakita. At ano pong pinupunto natin dito mga kapatid? Pangkaraniwan lamang ang pagdaan ng Panginoon. Pero kay Bartimeo, dumaan si Jesus hindi sa isang kalsada. Dumaan si Jesus sa buhay ni Bartimeo at muli siyang nakakita. Mga kapatid, sa buhay natin, dumaraan din ang Panginoon. Sa puso natin, dumaraan din ang Panginoon upang tayo din ay makakita. Madalas, ang akala natin, tayo ang dumadaan kay Jesus. Pero sa napakaraming pagkakataon at oras, si Jesus ang dumadaan sa buhay natin. Dito na lamang po sa Quiapo. Marahil karamihan naman po sa atin dito magsisimba naman sa araw na ito. Tama po ba? Pero marahil meron iilan-ilan po dyan sa inyo na napadaan lamang dahil may bibilin sa Quiapo. At nung nalaman niyang may misa, pumasok sa simbahan, nagdasal, tumanggap ng komunyon, at sa dulo na pagtanto, hindi ako ang dumaan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ang dumaan sa puso ko ay ang Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, alalahanin po natin ang mga pagkakataon, ang mga oras na dumaan sa buhay natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, mga kapatid, ang pagdaan ng Diyos sa buhay ni Bartimeo ay isang milagro ang ipinagkaloob sa kanya. At anong milagro ang ipinagkaloob sa kanya? Siya ay muling nakakita. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang isang bagay na napakahirap para sa isang may kapansanan ay ang maging bulag. Aminin po natin ang realidad na yan. Kapag ikaw ay bingi, kapag ikaw ay pipi, may kakayanan ka pa rin makipagkomunikasyon. Tama po ba? May sign language eh. Kapag ikaw ay lumpo, meron pa din namang wheelchair. Meron ka pa ding saklay.
Pero sabi nila, ang isa sa pinakamahirap na kapansanan ay ang pagiging bulag. Madilim ang paligid, wala kang makita. At marahil para kay Bartimeo, ito'y kawalan ng pag-asa. Pero, tandaan natin mga kapatid, pinagkalooban ng muling kakayanang makakita si Bartimeo dahil siya ay pinagkalooban din ng pag-asa ng Diyos. Tayo pong mga Pilipino, may kasabihan po tayo, habang may buhay, may utang. Ano? Yung ba yun? Habang may buhay, may utang. O, hindi. Habang may buhay, parang mahina. Habang may buhay, pero tandaan din natin mga kapatid, maraming buhay, pero tila walang pag-asa. Dahil ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos. Ang tunay na may pag-asa, ang tunay na buhay ay nagkakaroon ng pag-asa dahil sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya hindi lang dapat nating sabihin, habang may buhay, may pag-asa. Bagkus, ang dapat nating sinasabi, habang nandiyan ng mahal na pong Jesus Nazareno, may mahina. Habang nandiyan ng mahal na pong Jesus Nazareno, may pag-asa. Dahil sa Diyos, sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagmumula ang pag-asa. Naalala ko po, nung bago ho magpandemya, nung ako po ay nasa parokya pa, may lumapit po sa akin isang nanay pagkatapos ng misa. Bit niya ang kanyang anak. Bata pa, kalong-kalong niya. At yung anak niya po, kalbo na. Sabi ko doon sa nanay, ano pong meron? Sabi niya sa akin, Father, pwede niyo po bang basbasan yung aking anak? Kasi po, tinaningan na siya ng doktor. 6 na buwan na lamang po siya pwedeng mabuhay. Kaya sabi ko dun sa nanay, hindi lamang ako magpipray over ha. 2 po tayong magdasal para sa inyong anak. Alam niyo po, pinagdasal po namin yung kanyang anak. Makalipas po ang 1 linggo, pumasok ko ang pandemya. At nung nagbukas na muli ang simbahan, makalipas ang 3 taon, habang ako po ay nagmimisa, may isang batang takbo ng takbo sa loob ng simbahan. Nung una nga po, naaasar pa ho ako eh. Kasi naguguluhan ho ako habang nagsisermon. Takbo ho yung bata. Alam niyo ho, pagkatapos ng misa, may isang babae muli na lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Father, naaalala mo ko? Sabi ko sa kanya, hindi eh. Pero kinuwento niya ho yung karanasan na bago daw magpandemya, sabay naming ipinagdasal yung kanyang anak. Alam niyo ho, nung tinanong ko ho yung nanay, akala ko ho kasi wala na yung kanyang anak eh. Kaya sabi ko sa kanya, nasa na po yung anak ninyo? Sabi niya sa akin, alam mo Father, kanina nakasimangot ka. Kasi may batang takbo ng takbo habang nagmimisa ka. Yun po yung anak ko. Kaya tinawag ko ho yung bata. Sabi ko sa bata, magaling ka na. Alam niyo po kung anong tinuro ng bata? Tinuro niya ho ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno at sinabi sa akin ng bata, dahil po sa Kanya. Sa madaling salita mga kapatid,
habang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na may pag-asa. At kung merong pag-asa, dapat nating padaanin si Jesus sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo na hindi lang tayo ang dumaraan kay Jesus. Bagkus sa napakaraming pagkakataon at oras, siya ang dumaraan. At kung pag dumaraan ng Panginoon sa ating buhay, tunay niyang ipinagkakaloob na mayroong pag-asang ibinibigay sa atin ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tunay nating alalahanin na sa kabila ng mga pagsubok at hirap ng buhay natin, ito'y malalampasan natin. Dahil hindi lang tayo buhay, kundi habang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na may pag-asa. Amen.